Pwede po bang turukan niyo ako ng pampatulog? Tugon ko nang humupa ang pagluha ko. Mapait ako napangiti at pilit na nilunok ang bikig sa aking lalamunan. Mas gusto kong matulog sa ganitong sitwasyon ko dahil alam ko sa sarili ko na kung mananatili akong may malay ngayon ay mawawala ko sa sarili kong pag-iisip. Mas mainam kung wala akong malay para hindi ko maisip ang mga bagay na iyon. Are you sure? Tanong nito. Agad akong tumango. Grace, I'm sorry. Puno ng pagsisising tugon ni Intoy ko. Kumirot ang puso ko dahil sa klase ng boses niya. Ngumiti ako at kinapa ang gwapo niyang muka. Masakit sa akin ang katotohanan na hindi ko na makikita ang kagwapuhan niya pero ni hindi pumasok sa isip ko na sisihin siya sa mga nangyari. Wala akong pinagsisisihan sa lahat. Sa pagsalag ko ng bala nang makita kong may sniper na nakaabang sa kanya. Kung uulit-ulitin ang pagkakataon na iyon, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ang ginawa ko. Don't worry about me, Intoy ko. Memorize ko naman ang mukha mo kaya kahit wala akong paningin ay nakatataka na naman na sa isip ko. Pinasigla ko ang boses ko pero sa pagkakataong ito ay hindi ako nagtagumpay. Naitago ang kalungkutan na meron ako. Nabasag ang boses ko dahil sa pagkawala ng hikbi pero ngumiti pa rin ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Hindi ako galit sa iyo at kahit anong mangyari, hindi ako magagalit dahil mahal kita. At kahit wala na akong paningin, ay walang nagbago doon. Just let me rest for a while. Gusto ko lang ihanda ang sarili ko para tanggapin na wala na akong paningin. Pagkatapos ko sabihin yun, ay ako na mismo bumalik sa pagkakahiga at hinintay ang pagturok sa akin ng pampatulog. Mariin ko ipinikit ang mga mata ko at tinayaang maglandas sa mga luha ko doon bago maramdaman ang karayom sa braso ko at ilang sandali lang ay tinangay na ako ng antok. I am blind. Katotohanan ng masakit man ay kailangan kong tanggapin. Matatanggap ko rin ito kahit hindi man ngayon pero masasanay rin siguro ako na nasa dilim at walang liwanag na makita. Ang kaalaman lang na nasa tabi ko ngayon ang lalaki mahal ko ay sapat na para maging malakas sa loob ko na harapin lahat ng mga pasakit na ito. I am Grace Ancho Chu. Si Inday Diyosa na reincarnation ni Aphrodite at wala akong hindi kinakaya. Third person over voice. Sapo-sapo ko ang dibdib ko habang nakatitig sa natutulog na babaeng mahal ko. Kahit anong pigil ko sa konsyensya ko ay hindi ko mapigilan, lalo at mas napatunayan ko kung gaano siya kabuting tao. Imbis na magwala kanina sa nalaman niya at sisihin ako ay hindi niya ginawa. Bagkus ay mas pinili niyang matulog. Naririnig ko ang pagkabasag ng puso ko habang sinasariwa sa isipan ko ang mga sinabi niya kanina. Huwag mong sisihin ang sarili mo, okay? Hindi ako galit sa iyo at kahit anong mangyari hindi ako magagalit. Dahil mahal kita. At kahit wala na akong paningin, walang nagbago doon. Just let me rest for a while. Gusto ko lang ihanda ang sarili ko para tanggapin na wala na akong paningin. Sa akin mo nalang ibaling lahat ng sakit na nararamdaman mo. Hinaplos ko ang pisngi niyang may natuyong luha. Bakit hindi mo magawang magalit sa akin? Magalit ka at isumbat mo sa akin ang lahat. Mas makakampante ako kaysa sarilihin mo ang sakit at pilitang maging malakas. Ramdam ko ang tingin sa akin ng mga kapatid ko na nandito din sa kwarto ni Grace. Kanina pa sila dito kasama ko na ibalita sa amin ng nurse na gising na siya. Halos isang buwan din ang itinulog niya at para ako nasa impyerno sa mga sandaling hindi ko naririnig ang boses niya. Hinalikan ko ang kanyang kamay at ipinadama iyon sa mukha ko. Nandito ako. Hindi kita iiwan kaya please, huwag mo namang sarilihin ang lahat. Pagmamakaawa ko kahit na alam kong nasa malalim siyang tulog. She's a strong woman, bro. Sa nakita ko kanina, alam kong nawasak siya nang malaman niyang wala na siyang paningin. Tugon na second. Don't ever leave her side. Kami na bahalang humanap na magaling na ophthalmologist para maibalik ang paningin niya. Ani ko you first. Tangulang isinagot ko habang hindi kumukurap na nakatitig sa mukha ng Inday Diyosa ko. Bilib na bilib ako sa kanya dahil ako kahit lalaki hindi ko siguro magagawa ang umiti. Kahit pilit lang. Kung nasa ganito akong sitwasyon. Puno ng paghahanga at the same time pag-aalala na komento ni Fifth. Nabibilang lang sa daliri ang babaeng kagaya niya at napakaswerte mo, bro. Dahil ikaw ang minahal niya.
She's not an ordinary girl kaya wag na wag mo siyang pakakawalan. Annie Ford, mas lalo akong naluha dahil sa mga sinabi ng mga kapatid ko. Yeah, they're right. My Inday Diyosa is not an ordinary girl at napakaswerte ko dahil ako ang minahal niya. Sa dami na lalaking masigit sa akin dito sa mundo pero nagawa ko siyang baliwalain at paluhain ng paulit-ulit. I know. Kaya nga parang hindi ko deserve ang pagmamahal niya. Walang-wala ang mga nagawa ko para sa kanya kumpara sa mga nagawa niya para sa akin. I'm dumb asshole. Well, she's perfect and too good to be true. Don't blame yourself. Nagawa mo lang ang saktan siya noon dahil natatakot ka at hindi mo alam kung paano haharapin ang nararamdaman mo sa kanya. Ganoon talaga kapag unang beses mong naramdaman ang tinatawag nilang pag-ibig. You deserve her love. Hindi pa huli ang lahat at marami ka pang pagkakataon para bumawi at iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Tinapik ni Kuya First ang balikat ko at kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Tama, marami pa akong pagkakataon para patunayan ang pagmamahal ko sa kanya. I know, hindi pa huli para sa amin ang lahat at sasiguraduhin kong mapapawi lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pagmamahal na ibibigay at ipapakita ko. Hinalikan ko ang labi niya at itinapat ang bibig ko sa tainga niya habang paulit-ulit na ibinubulong kung gaano ko siya kamahal. Hindi man sapat ang mga salita ay gusto ko pa rin palaging ipaalala sa kanya na siya ang buhay ko. I love you, Inday Diyos ako. Ninakawan ko ulit ng halik ang mga labi niya. Mahal na mahal kita. Namimiss ko na ang landiin ka. Natawa pa ako sa huli kong mga sinabi. Kaya ngayon kahit tulog kay lalandiin kita. Let's go guys. Mukhang tinatamaan na naman ang kalandian si Kuya Third. Pasaring ni Phoebe kaya nagtawanan sila pero hindi ko pinansin at lihim ko ipinagpasalamat ang paglabas nga nila sa kwarto. Nang masolo kong Inday Diyos ako ay inayos kong kinahihigan niya bago muling bumalik sa kinauupan ko kanina. Hinaplos ko ang buhok niya habang tinititigan ang maganda niyang mukha. Natural ang ganda niya at mas lalo ko nahuhulog kapag nakikita siyang ganito kasimple. Walang makeup at kahit anong pampaganda na nakalagay sa kanyang mukha. Iniisip ko ngayon, ano kaya kung buntisin na kita para hindi ka na makapalag kapag niyaya na kitang magpakasal? Pinanggigilan ko ang labi niya at hindi ko na mabilang kung ilang ulit ko siyang ninakawan ng halik. Para akong playboy sa ginagawa ko pero kahit may makakita sa akin, ay ayos lang. Hindi ako mahihiya dahil ang ninanakawan ko naman ng halik ay ang babaeng mahal na mahal ko. Kapag ayos na ang lahat, gagawa tayo ng baby na marami. Sabi ko pat napangiti dahil sa isiping siya ang magiging ina ng mga anak ko. Grace, person over voice. Hindi madali ang lahat. Dahil walang madali sa mundo pero kung puro pagluha lang ang gagawin, ay mas lalong bibigat ang problema. Ang lahat ng pigati ay hindi dapat inadaan sa mga iyak at pagluluksa. Yun ang paniniwala ko sa buhay. Kahit masakit na mga pagsubok sa buhay ko ngayon, ay kinukumbinsi ko pa rin ang sarili ko na huwag umiyak. Tila may mga patalim na paulit-ulit na tumatarak sa puso ko nang muli akong magising. Akala ko masamang panaginip lamang ang lahat pero nang maidilat ko ang aking mga mata, na balot pa rin ang kadiliman ang bumungad sa akin, ay doon ko napatunayang totoo mang wala na akong paningin. Mapait ako napangiti lalo nang maramdaman ko may nakahawak sa kamay ko at nilalaro ang mga daliri ko. Iginalaw ko ang malaya kong kamay at kinapaan tabi ko. Medyo gumaan ang pakiramdam ko nang may mahawakan ako malambot na buhok. Hindi ko man makita ang may-ari noon ay sapat na ang malakas na tibok ng puso ko para makilala siya. Si Intoy ko. Naalala ko mga pinag-usapan namin bago ko mabarila. Nagmamakaawa siya na hindi ko siya sukuan dahil maaari niya kong matutunang mahalin kahit alam kong malabo. Simula pa lang kasi ipinagpipilitan ko na ang nararamdaman ko kaya baka nape-pressure lang siya. Walang-wala na ako maibibigay sa kanya pero hindi ko pala kayang panindigan ang pagbitaw ko dahil ang puso ko kahit durog na ay siya pa rin na isinisigaw at hinahanap. Gising ka na. Puno ng emosyon niyang tugon nang siguro'y maramdaman ang kamay ko. Hinalikan niya ako sa noo at mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kamay ko. Nagugutom ka na? Anong gusto mong kainin? May masakit ba sa'yo? Gusto mo tawagin ko ang doktor? Hindi magkamayaw niyang sunod-sunod na tanong kaya napangiti akong lalo.
Nagbabadya na naman ang luha ko pero pinigilan ko iyon. Masaya ako na nasa tabi ko pa rin siya nang magising ako. Siguro na may makakaya ko manatili sa pagkapit sa kanya hanggat nabubuhay ako. Sobrang mahal na mahal ko talaga siya at kahit wala na ako maitira sa sarili ko, ay ayos lang. Lulubos-lubusin ko na hanggat humihinga pa ako. Siguro nga napakadesperada ko na talaga dahil may parte sa puso ko na nagpapasalamat dahil nangyari sa akin to dahil doon ko naramdaman ng pag-aalala niya. Kahit hindi iyon pagmamahal ay ayos na sa akin. Alam ko ang katotohanan na may mahal siyang iba at nandito lang siya ngayon dahil naaawa siya at para na rin siguro sa kabayaran ng pagligtas ko sa buhay niya. Ganun kalalim ang pagmamahal ko sa kanya dahil kaya kong balutin ang kasinungalingan ng puso ko maramdaman lang na mahal niya rin ako kahit walang kasiguraduhan. Kaya kong paniwalaan ang mali basta nasa tabi ko lang siya. Ayos lang ako, medyo nauuhaw lang. Sagot ko, sigurado ka? Tumango ako. Sige, magpapabili lang ako ng tubig. Anya at muli kong naramdaman ang labi niya sa noo ko. Akmang aalisin niya ang pagkakahawak sa kamay ko nang pigilan ko siya. Huwag mo akong iwan. Hindi na itago ang pangamba sa boses ko. Mabilis siyang muling humawak sa kamay ko. Okay, hindi kita iiwan. Hindi. Nabalot ng saya ang puso ko dahil sa naging sagot niya. Baliwala ang bahagyang pagkirot ng sugat ko sa ulo ko dahil sa sinabi niya. I know, lunod na ako sa pagmamahal sa kanya pero hindi ko pinagsisisihan na siya ang mahal ko. Tatawagan ko na lang si Fi para bumili ng tubig. Sabi niya. Ngiti lang ang naisagot ko dahil abala ko sa pagdama ng palad niyang nasa palad ko. Kahit wala na ako makita ay may saya pa rin sa puso ko dahil ang sandaling ito ay isa sa mga pangarap ko. Iyong siya ang hahawak sa mga kamay ko at ipaparamdam sa akin na kailanman ay hindi niya ako iiwan. Masaya ako dahil hindi niya ako tinataboy ngayon. Hindi niya ako pinagsasalitaan ng mga masasakit at nasa tabi ko siya, imbis na ipagtulakan ako. Bro, pakibili naman ng tubig. Yes, siguraduhin mong malinis. Narinig kong kausap na niya si Fifth sa kabilang linya. Dalian mo. Pagkatapos niyang kausapin ng kapatid ay naging tahimik ang buong paligid. Tanging paghinga na lang namin ang naririnig. Gustong-gusto ko ang katahimikan sa pagitan namin dalawa dahil nakakaramdam ako ng kapayapaan pero mas gusto kong marinig ang boses niya. Wala akong kakayahang makita siya kaya kahit marinig man lang ang malamyos niyang boses. Intay ko. Napangiti ako dahil normal na naman sa akin ang tawagin siya sa endearment na iyon. Dahil tulad niya, parte na iyon ng buhay ko. Kahit sa iba ay hindi maganda. Pwede bang describe mo sa akin ang suot mo ngayon? I'm sorry. Imbes ay sagot niya. Alam ko ang bagay na inihihingi niya ng tawad. Hinaplos ko ang kamay niya. Di ba nga sabi ko sa'yo huwag mo sisisihin ang sarili mo? Hindi ako galit sa'yo dahil bukal sa loob ko ang ginawa ko. Kahit ilang ulit na bumalik ang ganong pagkakataon sa buhay ko ay yun at yun pa rin ang gagawin ko. Ang iligtas ka. Wala bang masakit sa'yo? Noon bang tinamaan ako ay hindi ka nahagip ng bala? Bakas ang pag-aalala sa boses ko nang maalalang itanong ang bagay na iyon. Hindi siya sumagot hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya na masuyong humahaplos sa pisngi ko. Bakit ako palagi ang inuuna mo? Bakit ako? Bakit hindi mo magawang magalit sa akin? Sunod-sunod niyang tanong gamit ang garalgal na boses. Bakit ako pang inaalala mo kung ikaw ito ngayong nahihirapan? Bakit ang bait-bait mo? Ilang ulit na kitang nasaktan. Ilang ulit na kitang pinaiyak pero bakit hanggang ngayon ako pa rin ang inuuna mo imbis na sarili mo? Niyakap niya ako ng mahigpit. Gumanti ako ng yakap. Dahil mahal na mahal kita. Tanging sagot ko at doon ko narinig ang parang bata niyang iyak. Humahagulhol siya at malakas na malakas ang paghikbi. Lahat ng tanong at bakit na meron ka na gusto mong itanong sa akin ay iisang sagot. Yun ay ang sobra-sobra kong pagmamahal sa'yo. Hindi ko deserve ang pagmamahal mo pero gusto kong ako maging karapat-dapat sa'yo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, sabihin mo lang. Mahalin mo ako. Yun sana ang gusto kong sabihin pero kung hihingin ko yun, ay alam kong kalabisan para sa kanya. Sapat na sa akin yung nasa tabi ko siya ngayon kahit hindi niya ako mahal. Kaya sa ampilitin ko siyang pasukin na isang bagay na alam kong hindi niya ikasasaya. Maging masaya ka.
Yan lang sapat na. Napangiti ako kahit masakit sa dibdib dahil mas lalong lumakas ang pag-iyak niya. Hindi ko alam na iyakin siyang tao. Hana, huwag ka nang umiyak. Alo ko. Gagawin ko pero huwag kang bibitaw. Sana huwag mong ituloy yung sinabi mo noon dahil hindi ko magagawa maging masaya kung wala ka. Tumango ako. Kakapit ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Natigilan siya sa sanay sasabihin niya nang bumukas ang pintuan. Grace, anak. Nanigas ako sa kinahupan ko nang marinig ang familiar na boses ng nanay ko. Humiwalay sa akin si intoy ko, tinalikan ako nang mabilis sa labi. Ilang beses na siya nagpabalik-balik dahil nihintay ang pagising mo. Mukhang gusto ko makausap ni tita. Bulong niya bago ko naramdaman ang pag-alis niya. Tita? Matawag niya pa kayang tita ang nanay ko kapag nalaman niyang naging kabit ito ng tatay niya. Baka nga pati ang awang meron siya sa akin ay mapalitan ng galit. Hindi ako gumalaw at pinakinggan lamang ang bawat hakbang ng ina ko papalapit sa akin. Wala akong galit sa kanya. Yun ang patuloy at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko pero sa kabila ng mga pampalubag loob na isinisiksik ko sa kokote ko ay hindi ko magawang maging malapit sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang pader na nasa pagitan namin dahil na rin siguro sa takot kong matulad sa kanya. Isang babaeng libangan ang paninira ng pamilya. Kaligayahan na maging kabit at ginawang buhay ang maging laruan ng mga lalaki. Anak, utal niyang sabi. Gusto kong matawa dahil kahit siya ay halatang hindi sanay na tawagin ako sa salitang yun. Tulad ko na hindi sanay na may ina. Siguro epekto na rin ang nangyari sa akin dahil ngayon ay buhay na buhay ang hinanakit ko sa kanya. Ang mga tampo ko at maraming bagay na maisusumbat sa kanya. Naakala ko'y naibaon ko na dahil minsan ko na rin ninais na kalimutang may ina ako. May gagawin na naman ho ba kayong kalukuhan kaya kayo nagpakita sa akin? Sarkastiko pa akong natawa dahil sa huli mga salitang sinabi ko. Nakalimutan ko, hindi na nga pala ako nakakakita. Grace. Tawag niya pa. Mariin kong kinagat ang labi ko para pigilan ang emosyon. Caroline? Simpleng pagtawag niya sa pangalan ko'y naalala ko na lahat na naging paghihirap ko ng mga panahong hindi niya ginampanan ng pagiging ina sa akin. Siya lang ang tumatawag sa akin noon at namalayan ko na lang noon ang sarili ko na ayaw ko nang tawagin ako ng ganoon ng kahit na sino. Kaya laking pasasalamat ko nang maikalawa kong pangalan. Grace pong itawag niyo sa akin. Kasi ang nanay ko lang tumatawag sa akin ng Caroline. Pinatatag ko ang boses ko dahil sa nagbabadya kong luha. Ako ang nanay mo. Naikuyom ko ang mga kamao ko dahil sa naging sagot niya. Simula po na maging Grace ang pangalan ko, ay kinalimutan ko nang may ina ako. May hinahol lang ang pagsasalita ko sa kabila ng nakamamatay ng mga emosyon na nasa kalooban ko ngayon. I'm sorry, anak. Nabasag ang boss niya nang sabihin ang tatlong mga salitang iyon. Anong inihihingi niyo ng tawad? Yun bang hindi kayo nakadala sa birthday ko simula nung 7 years old ako? Humihingi ba kayo ng tawad dahil wala kayo sa tabi ko ng mga panahong nagkakasakit ako at nilalagnat? Yung mga panahong wala akong maiyakan at masandalan kapag may malaki akong problema at kailangan ko ng isang ina? O ang katotohanan ng hindi ka naging ina sa akin? Tuloy ang bumadya ang mga luhang pinipigilan ko. Ano ang inihihingi niyo ng tawad? Patawarin mo ako sa lahat-lahat na nagawa ko, anak. Hindi ko ginusto na pabayaan ka. Umiiyak rin siya base sa kanyang paghikbi. Hindi mo ginusto? Hindi ko rin ginusto na dumating ang punto sa buhay ko na hindi ko na kayo magawang patawarin. Napahikbi ako dahil kahit ganoon na lumalabas na mga salita sa bibig ko, ay nasasaktan ako sa isiping umiiyak ang babaeng siya nagbigay sa akin ng buhay. Binibiyak ang puso ko sa bawat paghikbi niya na pumapailan lang sa buong silid. Maraming taon ko po kayong hinintay na lumapit sa akin at magpaliwanag kung bakit pagkatapos niyo akong imulat sa mundo, ay iniwan niyo ako sa pangangalaga ng uncle ko. Hindi mo ba naisip na kailangan ko ng kalinga ng isang ina? Hindi niyo ba naisip na nangungulila ako sa yakap niyo?
Hindi niyo ba naisip na nasasaktan ako na parang hindi niyo ako anak? Hapong-hapo ako habang sinasabi ang laman ng puso ko. Gusto kong ilabas nang hinanakit ko dahil sobra-sobra na ang bigat nito. Ilang taon ko yung itinago at akala ko ayos lang ako pero ngayong nandito kami at magkaharap ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako pinabayaan. Malinaw na malinaw pa rin sa isip ko ang naging pagmamakaawa ko sa kanya na hindi niya ako iwan noong 7 taon pa lang ako. Malinaw na malinaw sa akin na mas inuuna niya ang panlalalaki niya kaysa alagaan niya ang anak niya. Malinaw na malinaw pa rin sa akin na hindi niya ako magawang tawaging anak. Alam ko nasasaktan kita at hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo pero gusto kong malaman mo na ni minsan hindi ka naalis sa isip ko sa kahit saang bansa ako makarating. Naramdaman ko ang mahigpit niyang yakap dahilan para mas lalo akong humagulhol. Sinapok ko ang dibdib ko dahil sa kirot nito, sa ginawa niyang pagyakap sa akin. Halos kalahati ng buhay ko, hinintay ko ang yakap na ito. Nangulila sa kanya pero hindi man lang niya ginawa dahil lagi siyang wala. Hindi man ako nakawala sa isip mo pero mas pinili mo pa rin ang gusto mo kaysa ang alagaan ako. Pilit kong pinapahid ang mga luha ko pero parang baliwala lang yun dahil patuloy sa pagdagsa. At isang araw bigla ako magpapakita at malalaman kong ang ama na lalaking mahal na mahal ko ay naging kabit ka. Wala siyang naging sagot habang ako'y mariing napapikit dahil sa pagpitik ng sakit sa sentido ko. Hindi na halos kayanin ang damdamin ko ang sakit at lungkot na namamayani sa akin. Totoo ba? Tanong ko kahit inignora ko ang katotohanan yun ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang tanong kung totoo ba yun. Ginugulo pa rin ako ng bagay na yun dahil natatakot ako sa magiging reaksyon ni Third kapag nalaman niyang naging kabit ng ama niya ang nanay ko. Minahal ko ang ama niya. Mahal na mahal ko siya tulad ng kung gaano mo kamahal ang anak niya. Naging matatag ang boses niya pero nandoon pa rin ang pag-iyak nito. Ako naman ang hindi nakasagot dahil base sa mga sinabi niya ay parang totoong naging kabit siya. Kung katulad ng pagmamahal ko kay Third, ang pagmamahal niya sa ama nito ay parang hindi ko siya kayang husgahan. Dahil alam ko sa sarili kong kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay papayag ako maging kabit, makapiling ko lang sa Third. Ganun ko siya kamahal na kaya kong tiisin lahat ng kahihiyan. Kahit takot ako matulad sa ina ko ay kaya kong baliin yun para sa pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya pero hindi niya ako tinapunan ng tingin dahil may nauna na sa puso niya. Ginusto kong sirain ang pagsasama nila dahil sa sakit na dulot niya pero kahit na ipinangalandakan kong kabit niya ako ay wala akong napala dahil mahal na mahal niyang asawa niya ngayon. Humagulhol siya at mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Patawarin mo ko kung naaapektuhan ka ngayon sa naging pagkakamali ko noon. Nagmahal ako at sobrang nasaktan. Nagkamali at pati ikay napabayaan ko kaya hayaan mo kung makabawi sa'yo ngayon, anak. Bulong niya. Napakalas ako ng yakap sa kanya dahil sa pagsakit ng tuluyan ng ulo ko na parang binibiyak. Napasigaw ako dahil para yung pinupukpok. Namamanhid ang katawan ko at nanlalamig ang mga palad ko. Rinig ko ang pagkataranta ng ina ko habang hinahaplos ang ulo ko. Sandali, anak. Tatawag ako ng doktor. Sigaw lang ang naging sagot ko hanggang sa makarinig ako ng natatarantang boses na papalapit sa akin sa intoy ko. Doc! Doc, hurry up! Namimilipit siya sa sakit! Sigaw ni intoy ko at niyakap ako. Magiging ayos din ang lahat. Stop crying! Mabilis na nagsidatingan ng mga doktor at nurse habang pasakit ang sugat ko sa ulo ko. Napayakap ako kay intoy ko at nakagat ko ang balikat niya para pigilan ang pagsigaw dahil sa nakamamatay na sakit. Hanggang sa hindi ko na alam ang nangyari sa paligid. Namanid ako at nawala ng malay. Napangiwi ako matapos ang maraming tanong ng doktor. Sumailalim ako sa check-up at therapy para malaman kung may iba pang damage ang naging tama ko sa ulo at laking pasasalamat ko na bukod sa pagkabulag ay wala na akong ibang naging komplikasyon tulad ng pagkawala ng memorya o pagkabingi.
Ilang araw na rin ang lumipas mula na magkausap kami ng nanay ko at hindi na iyon nasundan pa. Medyo maayos ko nang naigagalaw ang katawan ko pero doble pa rin ang pag-iingat sa ulo dahil hindi pa magaling ang sugat ko doon. Sa bawat araw na lumipas ay hindi umalis sa tabi ko si intoy ko. Mula sa pagtulog ko hanggang sa pagising ay nasa tabi ko siya. Masaya ako kahit papaano at dahil sa sayang nararamdaman ko, ay natatakot akong itanong sa kanya kung ano na nangyari sa relasyon nila ni Nicola. Sinabi niyang handa siyang hiwalayan ito para sa akin pero alam kong hindi madali ang bagay na iyon, lalo kung may nararamdaman siya para dito. Ayos na naman ako kaya hindi mo na ako kailangang alalayan. Pigil ko ng akmang bubuhatin niya ako pabalik sa kama. Nasa wheelchair ako dahil nanggaling kami sa office ng doktor para sa CT scan na ginawa. Kahit kaya mo na, aalalayan pa rin kita kasi kapag hindi ko ginawa, pakiramdam ko, hindi mo na ako kailangan. Tugon niya na seryosong-seryoso ang boses. Alam mo palagi kitang kailangan kahit wala kang gawin. Gusto kitang pagsilbihan aking Diyosa. Natawa ko dahil sa sinabi niya. What? Huwag mo kong tawanan. Ikaw na nagsabing Diyosa ka at dahil mahal kita, papatunayan ko Diyosa ka nga. Nanigas ako nang sa wakas ay makaupo sa kama. Akala ko bulag lang ako pero para akong nabingi dahil sa isang salitang nabanggit niya. Maraming salita ang sinabi niya pero may isa doon na talagang nakapagpakabog ng puso ko. Siguro hindi niya sinasadyang sabihin iyon. Napabuntong hininga ako para akong aatakihin sa puso. May masakit ba? Umiling ako. Wala. Parang may narinig lang akong kakaiba. Nagiinit ang magkabila kong pisngi dahil nahihiya ako sa sarili ko. Nasobrahan ako sa pagiging assuming kaya kung ano na ang naririnig ko. Bakit? Anong kakaiba sa pagsasabi ko na mahal kita? Baliwalang tanong niya habang inaalalayan ako sa pagtaas ng mga paa papuntang kama. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa braso niya dahil nanginig ang tuhod ko. Nagrarambulan ang mga daga sa puso ko dahil sa malakas at mabilis na kalabog nito. Ang lakas ng epekto niya. Mariin kong kinagatan labi ko. Ha? Oo nga. Mahal na siguro ang bayarin ko dito sa ospital dahil ang tagal ko na. Nagkandautal pa ako. Alam kong para na akong tanga ngayon dahil sa mga pinagsasabi ko na malayong-malayo sa usapan namin. Alam mo bang hindi ko nagugustuhan ang reaksyon mo ngayon? Mas sumigpit ang hawak ko sa kanya. Naramdaman kong umupo siya sa tabi ko at ipinulupot ang mga braso sa bewang ko. Parang iniiba mo usapan. Hinapit niya ako papalapit sa kanya at kung hindi ako nagkakamali, dahil sa pagsagi ng hita niya sa hita ko ay nakapagitna ako doon. Ano bang usapan? Anak ng tinolang manok, kailan pa ako naduwag? Ngayon lang. Naduduwag ako dahil baka pinaglalaruan niya lang ako dahil nasa ganito akong kalagayan. Bakit hindi mo siya paniwalaan? Handa ka ngang paniwalaan ng kasinungalingan, ano pa kaya kung sa kanya na mismo galing? Sermon ko sa sarili ko. Sinasabi ko sa iyong mahal kita. Hinalikan niya ang gilid ng leeg ko. Marami nang nangyari at alam ko may posibilidad na hindi mo ako paniniwalaan o iisipin mong sinasabi ko lang ang mga ito dahil nagsisisi ako sa nangyari sa'yo. Pero totoong mahal na mahal kita. Ramdam na ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko at ang pagpatong ng baba niya sa balikat ko. I'm a jerk, asshole, dimwit, coward. Lahat-lahat na dahil sa sakit na naibigay ko sa iyo pero sana paniwalaan mong mahal kita. Itinaboy kita at napagsalitaan ng hindi magagandang salita dahil simula pa lang iba na ang dating mo sa akin. Simula pa lang napakalakas na ng epekto mo sa pagkatao ko. Natatakot ako dahil hindi ka nawawala sa isip ko. Mga senyales na ikinababahala ko dahil yun din ang pinagdaanan ng mga kuya ko na ayaw ko mangyari sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ko. Kahit hindi ko nakikita ekspresyon ng mukha niya, sapat na ang puno ng emosyon niyang boses para maramdaman ko ang sensibilidad sa mga salita niya. Ayoko magmahal. Yun ang pinakaayoko dahil noon naisin ko na lang na maging matandang binata kaysa hayaang umikot ang mundo ko sa isang babae. Ayoko maidepende ang kaligayahan ko sa isang babae kaya noong may isang Diyos ang nangahas na pumasok sa buhay ko at sinubukan tibagin ng mga pader na nakaharang sa puso ko, ay naalarma ako. Natawa ako dahil sa sinabi niyang Diyosa. Ang ganda-ganda kasi ng Diyosa na iyon at halos lahat ng lalaki napapalingon kapag dumadaan siya. Kaya mas ayoko mapalapit sa kanya dahil baka hindi ako sapat. Pero dahil ang Diyosa na iyon ay sinasabing reincarnation ni Aphrodite,
nakukuha niya lahat ng gusto niya sa pamamagitan lamang ng ganda. Nakakasilaw na ganda sa panlabas at nakakalunod na ganda sa panloob. Kaya pati puso ko nakuha niya nang hindi ko namamalayan. Napagiwi ako dahil sa kakaibang pakiramdam. Kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko'y paulit-ulit naman tinitibag ng pagmamahal ng Diyosa na iyon ng takot na meron ako para magmahal. Lahat ng pag-aalilangan ko ay nawala nang malaman kong gusto mo nang bumitaw. Nakakatawa kasi doon ko naman gustong lumapit ka. Ayoko mapagod ka na mahalin ako dahil handa na kitang saluhin ng walang takot at pag-aalilangan. Hinalikan niya ako sa pisngi. Anong paki ko? Kumatulad ako sa mga kuya ko na nasaktan at lumuha. Kung sa bandang huli naman ay naging masaya sila sa piling ng babae mahal nila. At ganun din ako. Kahit na masaktan at lumuha basta sa huli, yayakapin pa rin ako ng pagmamahal mo at nasa tabi kita. Hindi ako makapagsalita dahil sa mga pinaghalong saya at ilang. Masayang-masaya ako dahil sa wakas ay minahal niya rin ako. Sulit lahat ng sakit at bigati na naranasan ko nang dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na tutuparin rin ang isang bagay na matagal ko nang hinihiling. Thanks God.